Like and share sa mga lahat ng mga nanonood ngayon. Like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, paki-subscribe at saka paki-follow na rin sa mga hindi pa nakasubscribe sa Donmar TV. Kasi kung mag-subscribe kayo, lagi kayong ma-notify sa ating mga live, no? Para updated kayo lagi sa ating mga binalita kagaya nito, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe ha. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, 1, 2, 3, go! Ayan. Eto. Kinonfirm ito ni Attorney Trixie kasi meron kasing nagpapakalat rin ng fake news na confirm na talaga na invited si Duterte at si VP Sara, bla 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 bla. Kasi po ang sinabi kasi ng mga post, no? Sabi ni Attorney Trixie, iwasan rin natin yung mga post na sinabi na galing sa Amerika na galing raw doon sa ano tawag ni kalimutan ko yung term ni Attorney Trixie na parang galing talaga sa Amerika yung information raw na invited si Tatay Digong at si VP Sara Inday. Ganun, di ba? So heto po, as of now 10:35 January 5, wala pa pong makapag-confirm na talagang merong invitation si VP Sara at si Tatay Digong, okay? Pero merong nag-leak yan na information na yan. Sa akin lang, duda ako rito. Siguro totoo ito na invited talaga si VP Sara at si Tatay Digong. Kasi hindi po imposible eh. Alam ko si Donald Trump, idol niya itong si former President Duterte. Ay, kaibigan sila. Alam ko yan. Kaya nga sabi ko, duda ako rito, totoo talaga itong in-invite. Okay? Pero, hindi pa ipa-confirm. Okay? Hindi pa ipa-confirm. Kasi sa totoo lang, si Duterte, ayaw talaga yung pumunta sa Amerika. Ma-pride yan si Duterte eh. Meron kasing no question about the relationship of former President Duterte and Donald Trump. Magkaibigan sila. Pero, siguro duda ko rito in my own analysis, for delicadezza's sake, ayaw pumunta ni former President Duterte sa Amerika. Kasi po, yung history, okay? Marami kasi sa ating sa kasaysayan natin, sa mga buhay pa na nabiktima noong ginawa ng Amerika dati. Sensitive kasi yun sensitive sila doon. Yung ginawa ng Amerika, remember? Ikinuwento yan ni former President Duterte. Tingnan niyo yung nandun sa parang kanal ba yun? Yung mga ginorgor, tapos yung mga babaeng mga talagang pinagsamantalahan nila ng mga Amerikano noon, di ba? Very sensitive po si Tatay Digong when it comes to that. So as much as possible, abot langit ang respeto niya kay Donald Trump. But for delicadeza, ayaw niya pumunta sa Amerika. Pero now, kung totoo man itong in-invite siya sa Amerika, di ko lang alam kung siya ay pupunta o hindi. Hindi tayo makapagsabi niyan. Okay? If he is really invited. Syempre, di rin natin mapangunahan si VP Sara if siya ay dadalo o hindi. Okay? Not yet confirm pa nga kung talagang in-invite sila. Ito yung paliwanag ni Attorney Trixie para mabigyan ito ng kalinawan. Okay? Pakinggan natin si Attorney Trixie. Pasok! Attorney? Yan. Sabi ko, I heard Ayan, hintay mo na ha. Yan, ang ganda talaga ni Attorney Trixie. Ayan, makinig lahat. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angelos. Ito ang Luminous. May lumalabas, may nag-post by the name of, ang pangalan na Shifukato Kashichiki Kuteka, who says that I said
insider from US Embassy confirmed invitation to PRD and VP Inday. Kasi merong kumakalat na post sa Facebook na nakita ko kasi sa Facebook rin sinabi, ginamit kasi ang US Embassy. Sinabi ng US Embassy na in-invite si former President Duterte at si VP Sara. Doon pa lang, mali yun na ginamit yung US Embassy. Hindi po. Ang sinabi po ni Attorney Trixie, confirm na may narinig siya sa Department of Foreign Affairs na meron pong issue, leakage sa information na invited si Duterte at si VP Sara. Yun po linawin natin, linawin. Hay nako. Ay, uulitin ko. And this is something that we have to watch out for, lalong-lalo na ngayong panahon na nagte-threaten ang Kongreso. We need to be careful kasi nakaka-distract yung mga ganitong klase. Now, a lot of people tend to already misquote me. Okay, but it's not just me. Mini-misquote sina Crisette, sina Mark, everybody else. Pag wala masyadong damage, okay lang kasi you can clarify. So let us clarify now. Hindi ko sinabi, I never mentioned the US Embassy, number one. Correct. Number two, the statement was in response to questions. Hindi daw na-invite si BBM at invited daw si VP Inday at saka si PRD. Sabi ko, I heard the same thing from a DFA insider. Invited nga daw si VP Inday at saka si PRD. And it was Malacanang that confirmed that hindi... Kasi sa vlog niya, meron pong nagtanong, Attorney Trixie, invited po ba si VP Sara at si former President Duterte? Kasi may nakalap po kasing informasyon kami na invited. Hindi, kinonfirm rin ni Attorney Trixie. Yes, i-confirm ko rin sa inyo, meron rin akong narinig sa Department of Foreign Affairs, may nagsabi na invited raw. May gadon. Hindi po sinabi ni Atty. Trixie, galing po sa US Embassy. Okay? Linawin natin. Kasi fake news tayo niyan Ngayon, ang analysis ko dito, duda ako rito, totoo ito. Totoo ito na in-invite. Ayaw lang talaga ng, alam nyo na, bakit si Pongpong? Bakit di invited si Pongpong? Ganon. Lang invitation si PBBM. So let's make that clear. Okay? Uulitin ko. An insider from the DFA informed me that there is an invitation for PRD and for VP Inday. As to para maliwanag na wala tayong personal knowledge and there is no term na confirmed. Hindi natin kino-confirm yan. If the word confirmed was mentioned at nagkamali yung nag-post, I want to clarify that now. No, I cannot confirm that. I can confirm that I heard the same thing from an insider in the DFA. Correct. Okay, uulitin ko. Kasi may magtatanong na naman na late dumating at sasabihin, totoo ba to? Hindi totoo kasi ang sinasabi ko is, I heard the same thing from an insider in the DFA. Okay? Ibig sabihin, may source na nagsabi. Hindi ako ang nagsabi. Bakit natin kinaklaro? Kasi endangered ngayon ang freedom of speech. Correct. Dahil nananakot ang Congress. Hindi tayo magpapatakot. Kasi kung kung i-analyze ninyo, itong Congress ngayon, itong mga congressman, wina-warningan nila ang mga vloggers. Meron raw silang mga vloggers na gustong ireklamo na rin o imbestigahan. Syempre, itong mga vloggers, pumalag rin sila. Bakit kami? Sa sobrang dami po ng problema ng Pilipinas, kami sa amin, freedom of speech lang yan. Di ba? Nagkri-criticize tayo sa gobyerno. Hindi naman tayo nagpi-fake news. Ewan ko lang sa iba. So, gusto nilang tutukan rin itong mga vloggers kasi nasasaktan sila. Yun ang duda ko dyan.
nasasaktan sila eh. Instead na tutukan nila itong mga inireklamo ng taong bayan, mga flood control projects na ewan kong project na yan, itong mga 90 billion patungkol dyan sa PhilHealth na yan, instead na yan ang imbestigahan, yan ang pag-uusapan, ay nako, pati vloggers, ha? Kaming mga maliliit na vloggers, ha? Gusto pa ninyong pagtripan? Grabe. But we also want to be very, very clear about what we say and what we mean. Pagka mayroong kayong gagamitin na quote at hindi kayo sure, you can always ask. Because ang pattern, ang design ng Luminous Live is question and answer. So pwede kayong magtanong. So you can actually say, Ma'am, confirmed ba yan? Sasabihin natin na confirmed na sinabi ito ng DFA insider. Okay? So bakit tayo ganito na may buong hulas disclaimer? Because precisely ini-endanger ang freedom of speech. If you post something like this and misquote us, okay lang patawag sa Congress. We can explain that. That's our job. That's for us to explain. However, ang social media platforms are private. They will not need to follow our laws pagdating sa due process and freedom of speech. Okay, pwede silang magtanggal. If you will notice, matagal na tayong inaapi ng Facebook. And knowing that, the people who hold the levers of power can abuse that, as we have already seen the possibility and the likelihood that they're already doing this to us. Okay. Para sa mga nahuli, makikiusap ako, dun sa mga nagko-comment dito, paki-inform na lang para hindi tayo paulit-ulit. Okay. Kasi minsan, yung paulit-ulit, diminishes din the audience. Ay, inulit na yan. Ay, ulit-ulit na yan. Diba? So, uulitin ko na lang, please inform those na mga late dumating. So, uulitin ko na lang yung pakay natin dito. Ang pakay natin ay iklaro yung statement. Nang sa gayon, hindi, may effort tayo to make sure that the information that it is out there is precise. Okay, so hindi ko natatapusin itong explanation po ni Attorney Trixie. Okay, Attorney Trixie ha, shout out po sa inyo. Kung nanonood ka ngayon, Attorney Trixie, thank you very much, Attorney. Talagang ako yung lumapit sa kanya, nakipag-picture ako kay Attorney at sobrang bait ni Attorney Trixie. Sobrang bait niya talaga. Sa totoo lang, mahilig mag-smile si Attorney Trixie at alam niyo sa totoo lang, sobrang kinis ng kanyang muka. Sobrang maganda po si Attorney Trixie in personal. Okay. So, Attorney Trixie ha, niyo yan, ano tawag doon? I-subscribe nyo ang Luminous Attorney Trixie. So, having said that, duda ako. This is my own opinion na ha, in my own opinion. Siguro, sa Department of Foreign Affairs, meron talagang nagsabi. Kasi existing po eh. Ha? Kung meron talaga imbitasyon yan, may makakita doon. Merong nakapagsabi, invited si Duterte at si BP Sara. Pero, hindi ko alam ang patakaran ng DFA kung meron silang right para sabihin yan in public without the permission of the executive branch, especially na ang DFA is under the executive branch, di ba? Di natin alam. Dinaan lang natin sa biro kanina na bakit hindi pinakita si Pangpang? Ganon, di ba? Dinaan lang natin sa biro. Pero ang punto ko doon is baka sa Malacanang kinontrol. Duda lang ako ha. I might be wrong, I might be correct. Pero baka, ang analysis ko ito,
huwag niyong i-leak yung information na yan. Kasi mas lalo kaming mapapahiya. Mapapahiya sila eh. Na hindi sila in-invite, ang ambasador na daw ang in-invite, pero in-invite si Tatay Digong at si VP Inday Sara Duterte. Palakpakan! Palakpakan. Di ba? Kung ito man ay totoo, I salute to you, Donald Trump, na still you have the respect. Meron ka pa ring malaking respeto sa ating former President Duterte. Alam ko naman na ikaw, Donald Trump, makapag-relate ka sa mga ginagawa ni former President Duterte. At ito namang si former President Duterte, dati niya niyang sinabi na kaibigan ko yan si Donald Trump. At relate rin si former President Duterte sa mga nangyayari po kay Donald Trump. Okay? So, yun ang pinaka-malinaw. So, let us wait for a few days, no? Maglilik ito, kung totoo man ito hindi. At handa po tayo dyan, okay? So, kung invited, mas maganda, di ba? Kung hindi, okay lang. No problem. Kasi hindi naman talaga presidente na si former President Duterte, di ba? At si VP Sara, tinanggal pa sa NSC. So, okay lang. Kung hindi i-invite si VP Sara, walang problema. Pero kung ikaw, presidente ka ng Pilipinas at hindi ka invited sa inauguration, nakakahiya yan. Anong gagawin natin? Di ba? Okay. So, guys, mag-comment, mag-react po sa mga pinag-usapan natin. Ano sa tingin ninyo? Invited ba si VP Sara at si former President Duterte? Anong masasabi nyo na hindi invited si former si Bongbong? Anong masasabi niyo doon? Okay? Mag-comment, mag-react. Pag-usapan natin 'yan sa comment section, Like and share this video, Dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ko sa kwento ng bayan, laging may saysay, laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.